Sabi dito mga kababayan sa balita, breaking news, NBI Director Melvin Matibag has revealed that the NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed. Ayan, yung dati nilang sinabi, mga kababayan, nag-deliver kay Tito Soto at kay Erwin Tulfo. Two of the 18 ex-Marines claimed they delivered suitcases of cash to Senators Vicente Soto and Erwin Tulfo during the Cayetano-led block. Ayan ito yung kinakatakutan nila mga kababayan. Sherwin Gatchalian to preside over Sara Duterte impeachment trial. Kaya nanginginig na yung kampo ni Sara Duterte. Under the rules, since ang Senate President pro tempore ay assumes the acting Senate President, tayo ang magpe-preside. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo doon sa ginagawa ngayon na investigation ng illegitimate Blue Ribbon Committee ni FB President Alan Peter Cayetano at ni Marcoleta? Boring po. Kala natin may mga exposing bago. Yung mga statement ng 18 Marites, narinig na natin yon sa papresko ni Baligo, yung mga delivery ng mga marimaleta. Puro man lang kwento. Para isabit yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nag-deliver daw doon sa Paway. Tapos kay Martin Romualdez. At dinamay pa mga kababayan yung iba pang mga congressmen at senador kasama si Tito Sen. Yung dati po, nagkwento, kasama si Tito Sen, tapos si Laila de Lima. Wala mang bagong kwento. Pag pinakinggan natin mga kababayan, na pinapanood ko yung mga reactions ng mga tao, parang usapang lasing, kwentuhan po palengke na nagiinuman yung mga lasing. Hindi mo na maintindihan, flood control scandal investigation daw ito. Kung saan napunta yung kwento, napunta sa ICC, kay Trillanes, yung sabi, yung mga investigators ng ICC, sinuhulan, tapos napunta sa AJK. Parang kwento ng lasing, malinaw ng intensyon, propaganda para siraan yung Marcos administration, destabilize the government, manggulo para i-paralyze yung Senado at i-discarril yung impeachment laban kay Sara Duterte. O ngayon, isasamon daw ng National Bureau of Investigation. Ito yung breaking news ngayon. Itong mga 18 Marines kasi may nakarating na information kay NBI Director Melvin Matibag nang sabi binayaran yung bawat Marine ng milyon-milyon, 5 million each yata, para sa gawa-gawa mga kababayan na testimonya dito sa illegitimate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw na to. Ito yung breaking news mga kababayan. Ito, legit ito. Sabi dito mga kababayan sa balita, breaking news, NBI Director Melvin Matibag has revealed that the NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed each of the 18 ex-Marines 5 million pesos to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual with a direct relationship to one of the 18 supposed ex-Marines. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press conference, sabi po ni Matibag. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the allegation. Tapos, kaya walang magseryoso po dito sa ginagawa committee hearing ng illegitimate na Blue Ribbon Committee. Yung mga revelations nila, yung dati man lang nag-deliver daw sila dito sa mga personalities, members ng Congress. Yung puro kalaban sa politika na aktibo mga kababayan sa impeachment ni Sara Duterte. The 18 ex-Marines also identified the following individuals to whom
they allegedly delivered cash during the Cayetano-led Black Senate hearing. Ang mga diniliberan daw ng maleta, yung dati nilang kwento ito, si Franz Castro, si Laila de Lima, si Sandro Marcos, si Terry Ridon, si Gerber Luistro, si Arlene Brosa, si Benny Abante, si Sia Adyong, si Jose Alvarez, si Ace Barber, si Joel Chua, si Dan Fernandez, Janet Garin, Raul Manuel, Stella Kimbo, pati si Father Flavi Villanueva. Yung mga nag-file ng impeachment laban kay Sara Duterte, di pa kayo nakalata niyan. Tapos si Tito Sen, yung dati, paano si Tito Sen? Hindi pa man member ng Senado noon si Tito Sen. Ayan, yung dati nilang sinabi, mga kababayan, nag-deliver kay Tito Soto at kay Erwin Tulfo. Two of the 18 ex-Marines claimed they delivered suitcases of cash to Senators Vicente Soto and Erwin Tulfo during the Cayetano-led Black Senate hearing. Mabigat sa atin ato dahil pinaniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson. But everyone knows, magpartner talaga yan si Senator Tito Soto at Senator Lacson. Senator Alan Peter Cayetano said. Malinaw na paninira, mga kababayan, kasi si Tito Sen, paanong tumanggap ng maleta? Hindi pa siya senador noon. Ganon din si Laila de Lima. Walang rason na bigyan. Di ba? At binawi na nila yan, mga kababayan noon, nang ma-mention si Tito Sen, pagkatapos si Laila de Lima. Ngayon, mga kababayan, inulit nila. So ano nangyari? Di ba mga kababayan, malinaw na black propaganda, character assassination, para lang mga kababayan, siraan yung Marcos administration. Si Martin Romualdez talaga yung target, tapos yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Destabilization po na malinaw. Kaya mga bopols lang ang maniniwala sa kwento nila. Tapos kanina, habang papasok itong mga Duterte senators, nagkatulakan si Robin Padilla, tapos si Pia Cayetano, si John B. Crimolia, kasi si John B. Crimolia ni-request for security, ni-request personally na pumunta doon ni Sherwin Gatchalian. Yun ang rason. Nagkatulakan kanina. Ayan o, nagkakagulo kanina. Simula ng muro-murong hearing. Siga-siga si Robin Padilla dyan, mga kababayan. Ayan o, si Robin Padilla. Siga-siga siya. Nagkatulakan. Sabi ko sa inyo, at sinasadya nila, nagpo-provoke sila para magkagulo at magkarason na manawagan sila, magpa-victim. Yung pa-victim na drama, para gatungan yung gulo, manawagan sa kanilang mga uto-uto na mga supporters na magtipon-tipon sa Senado to destabilize the government. Parang wala man po na naniwala. Kung ano-ano kanina, mga kababayan na mga balubagi, mga akusasyon ni Amy Marcos na hindi daw sila pinapaintulutan. Pati daw mga kababayan, nire-restrict yung internet, yung gawain nila sa Senado. Ang dami niyang nagtitek sa amin dito. Sinosuppress para hindi daw malaman ng publiko yung kanilang mga sasabihin, yung expose ng mga 18 Marines. Yun pala, yung mga sinasabing pasabog ng mga ex-Marines, yung dati man lang, puro chismis, walang ebidensya. Kinuna ng reaksyon yung Palasyo Malacanang si Jose Castro tungkol doon sa sinasabing pag-deliver sa Paway kay President Bongbong Marcos. Sabi ni Jose Castro, ano niya yung ebidensya? Ano niya yung dokumento? Nawag nila, ano yung ebidensya? Ayan, Palace on allegations of cash-filled suitcases delivered to Marcos Jr. in Paway. Ano, ebidensya? Takot na takot sila kasi na matuloy yung impeachment. Matutuloy yung impeachment kasi may Senate President na po. Acting Senate President na magpipreside, si Win Gatchalian. Ayan o, ito yung kinakatakutan nila mga kababayan. Sherwin Gatchalian to preside over Sara Duterte impeachment trial. Kaya nanginginig na yung kampo ni Sara Duterte. Under the rules, since ang Senate President pro tempore ay assumes the acting Senate President, tayo ang magpe-preside ng impeachment.
Kasi si na-dethrone na po si Alan Peter Cayetano. He is not anymore the president, Senate president, kasi may kapangyarihan po ang majority senators na tanggalin yung Senate president at mga committee chairman. Iyon ang ginawa. Pero ang sabi, kailangan ng 13 senators to elect. Pero bakit? Dineclared na po na bakante yung Senate President. Kaya, yung posisyon as Senate President. Kaya po, nag-assume po si Sherwin Gatchalian as acting President. Acting lang po. Kasi si Alan Peter Cayetano, hindi na po nire-recognize ng majority as Senate President. Na-gets na po ninyo? At recognize ng Congress at ng Palasyo, Malacanang, na legit acting president si Sherwin Gatchalian. Kaya lahat ng hearings, lahat ng mga actions nitong minority senators, yung grupo, yung dating majority, minority senators, lahat po illegitimate. Pati itong investigation nila, wala man to, mga kwentuhan lang ito ng mga marites. Kasi nga po, marites man talaga, pati po yung kanilang mga kwento. The same rehas allegations mga kababayan na wala mang dokumento, puro lang istorya. At may lumalabas ngayon na balita mga kababayan na si Joel Villanueva parang kasali na po, susunod na ilipat mga kababayan, susunod kay Chis Escudero. Yan ang mga kumakalat na balita ngayon. Yan balita sa Daily Tribune, Joel next. Sabi dito, a tip received by Daily Tribune pointed that Senator Joel Villanueva could be the next lawmaker to cross over amid ongoing Senate realignment. Villanueva has been implicated, recently filed plunder case. The senator also previously ordered dismissed from public service in 2016. Ayan po, mga kababayan. Mangingibang bakod na. So pag nag-decide na si Joel Villanueva, so makakapili na po ng magiging susunod na, hindi na acting si Sherwin, magiging full-fledged Senate President na po mga kababayan. Iyakan ngayon yung mga DDS kasi yung mga mga dating kasangga nilang mga senador magbabaliktaran na po. At malamang sa Senate impeachment trial, i-convict si Sara Duterte. O di ba? Sa lakas po ng ebidensya. Pag hindi nila kinonvict si Sara, sila yung convicted. Patong-patong na kaso. Anong gusto nila na mangyari? Isalba si Sara o isalba nila yung sarili nila? Ayan ang tanong, mga kababayan. Ngayon, si Atty. Carlo Ibanez, yung rockstar vlogger mga kababayan, may post ngayon. Sabi niya, bakit hindi binasa ng Marines ang part na nagbigay daw sila ng maleta kay Loren at Tarmac Villar? Pakisagot po mga sir. Kasi noong February 2026, kasama yung pangalan ni Loren at Mark Villar sa sabi tumanggap ng maleta. Wala mo rito. Loren Ligard at Mark Villar, idinawit ng 18 Marines. Magbubulag-bulagan lang ba sila Cayetano dito? Pinaglalaban nilang totoo ang sinasabi ng 18 Marines. So, ano gagawin nila pag mga kaalyado nilang dinawit? Nung binabasa ang affidavit, hindi binasa ang part about Loren and Villar. Ayan yung affidavit mga kababayan noon. Hindi kasi puro to propaganda. Mga gawa-gawang kwento to destabilize the government. Wala mang maniwala sa kanila. Sila lang yung nagbubula. Kwentong lasing lang po ang nangyayari. Naglabas po si dating Senate President Tito Sen ng statement in relation dito sa ginagawang investigasyon nitong illegitimate Blue Ribbon Committee. Ito, basahin ko po sa inyo. Sabi dito mga kababayan, what an insult to the institution and to the Filipino people. The Filipino people deserve senators so show up for work, not for drama. The Senate's mandate is to uphold the Constitution, check abuses, and pass laws for the people's welfare. We urge our colleagues, abandon this bogus hearing, respect the rules, the quorum, and the duly constituted leadership of the Senate. Itong Glory Bona, sila lang, hindi man kasama dito.
yung bagong Senate majority. Ang composition po dapat ng Senate Blue Ribbon, minority and majority. Talagang binabraso nila, mga kababayan, purposely po, for propaganda lang po ito. Kaya illegitimate po ito. Sasabi dito ni Tito Sen, they have refused to attend legitimately called sessions. Now they are grandstanding in an unofficial and unauthorized gathering. What an insult to the institution and to the Filipino people who pay for every minute of this circus with their hard-earned taxes. Ginamit pa yung Senado, mga kababayan. Even worse, they are reportedly threatening Senate employees with cases if they are not obeyed. They are civil servants who are simply trying to do their jobs in accordance with the law and the duly constituted leadership of the Senate. As pointed out by Acting Senate President Sherwin Gatchalian earlier today, there are no official Senate hearings scheduled for this morning, and that any so-called hearing convened by Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Padilla, and Marcoleta has no basis in the rules, calendar, or authority of the Senate. What we are seeing is a naked grab for power dressed up as inquiry and oversight. It is nothing more than a self-serving spectacle meant to cling to positions they have already lost in a valid and constitutional reorganization of the Senate. Instead of participating in regular sessions, working on laws that lower prices, create jobs, and protect farmers, workers, and vulnerable families, they have chosen to waste public funds and public time to advance their own political agenda. Hindi deserve ng taong bayan ang ginagawa nyo. Deserve ng nagpapasweldo sa atin. Trabaho, hindi drama, sabi po ni dating Senate President Tito Soto. But anyway, magsawa sila sa kakadrama nila. Malamang sa malamang. Lahat sila mga kababayan, other than yung patong-patong ng kaso, other than yung nangyari sa pagpatakas kay Bato de la Rosa na obstruction of justice, ito, ethics complaint ito, laban dito sa mga renegade na senador ni Digong. File ng ethics complaint dahil po sa ginawa nila ngayon. Okay pa? Ayan man lang yung ating short video ngayon. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.